Catholic Apostolic. May mga Diyos-Diyosan daw kami kasi may mga larawan sa simbahan. Teka lang, ba't naman ganun? Tales Capricorn, tinig ng katotohanan. Biblia, tradisyon at kasaysayan, ipagtanggol ang pananampalataya. Tales Catholic Corner, truth and love in Christ. Oh yeah! Brothers and sisters in Christ, kamusta po kayo? Napansin ko lang kasi na lagi na lang kumakalat ang mga larawan at mga post online na sinasabing humihiling daw yung mga actors na nasa mga litrato na sa simbahan at mga bahay ng Katoliko na tanggalin ito kasi hindi naman daw sila Diyos para luhuran at sambahin. Pero tanong ko lang, may proof ba? May link ba kayong nakikita? O video na sila mismo ang nagsasabing tanggalin? O baka ito lang ay gawa-gawa lang para makahila ng mas maraming tao? Guys, totoo po. Sino naman pong matinong Katoliko na nagdarasal ng Diyos naming si Robert o Diyos naming si Jim? Kung meron man talagang ganon, mali po yun. Diyos-Diyosan nga yun. At hindi po yun ang turo ng simbahang Katoliko. Pero karamihan po sa atin, sa kapwa ko Katoliko, kapag nakaharap tayo sa mga larawan, sa mga imahe ng mga santo o ng mga artista na nagpo-portray kay Jesus, ang tinatawag namin ay Ama namin na nasa langit. Wala pong ibang tinatawag kundi siya lang, ang tunay na Diyos. At ito po ang isang napakahalagang banal na kasulatan na dapat nating tandaan, ang 1 Samuel chapter 16 verse 7. For the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Hindi po tinitingnan ni God kung ano ang nasa harap natin, kung larawan man o kahit ano pa. Tinitingnan niya yung puso natin, kung sino ang tunay nating kinakausap at sinasamba. At kung pagharap lang ang batayan ng Diyos-Diyosan, magiging guilty din po sila. Sabihin natin tuwing nag-worship sila sa kanilang mga simbahan, nakaharap sila sa kanilang mga pastor, sa kanilang mga leader. Ibig bang sabihin Diyos din ang mga pastor nila? Hindi naman, di ba? Hindi po natin sinasabing mali sila, pero ang punto ko lang po ay hindi lang po sa mukha o ang nakikita natin ang mahalaga, kundi kung ano ang nasa loob ng ating mga puso. Marami po sa inyo ay dating Katoliko. Alam niyo po yun, noong mga Catholic pa kayo dati. Ganon din naman po kayo nagdarasal. Nakaharap kayo sa imahe ng Santo Niño o Birheng Maria, pero ang nasa puso ninyo ay si Jesus. Alam po ninyo yun, at yun po ang naririnig at pinakikinggan ni God. Hindi kung ano ang nasa harap natin, kundi kung sino ang nasa loob ng ating mga puso. Ngayon po, let's talk about the real purpose ng mga larawan at imahen sa simbahang Katoliko. Ito po ay tinatawag na sacramentals, mga bagay na ginagamit para palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi po sila Diyos. Ito po ay nagre-representa ng buhay, paghihirap at kabutihan ni Jesucristo. Pati na rin ng mga santo na naging huwaran ng kabutihan. Parang yung Veil of Veronica. Alam niyo po yun, yung tela na nagbakat ang mukha ni Jesus noong siya ay naglalakbay patungong Golgotha. Hindi po talagang tela ang mukha ni Jesus, pero kapag nakikita natin ito, naalala natin ang kanyang pag-ibig at paghihirap para sa atin. Tulad din po ng inutos ng Panginoon kay Josue sa Joshua chapter 4 verse 6, these stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Gumamit po sila ng mga bato. Simpleng bato lang po yun para maalala ang gawa ni God noong itawid sila sa ilog Jordan. Kung pwede po sa bato na walang mukha, para maging paalala, bakit hindi po sa larawan o imahe na mas nakapagpapaalala sa atin kung sino si Jesus at ano ang ginawa niya para sa atin? Isipin niyo po ito na maigi. Kapag nakakita kayo ng crucifix sa simbahan o sa bahay, sino ba ang una ninyong naalala? Si Jesus po, di ba? Hindi si Judas o si Satanas. Dahil ang imahe ay nagdudulot sa atin ng alaala ng Panginoong Jesucristo. Tingnan din po natin ang Ark of the Covenant na inutusan ng Diyos na gawin sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Sinabi po doon na dapat itong gawin na may dalawang anghel na gawa sa ginto sa tuktok. Hindi po mukhang Diyos yon. Hindi po siya katulad ng kung anuman ang iniisip nating itsura ng Diyos. Pero niluluhuran ito ng mga Israelita. Pinaparangalan. Dahil nagpapaalala ito sa kanila sa Diyos at sa mga pangako niya. Parang ganun din yung pelikula tungkol kay Jose Rizal. Alam niyo naman na hindi po eksaktong magkamukha ang artista sa tunay na Dr. Jose Rizal. Hindi po sila magkapareho ng tangkad o ng sukat ng katawan.
Pero kapag nanood tayo ng pelikulang iyon, naalala natin siya. Naalala natin ang kanyang kabayanihan. Hindi po dahil sa artista, kundi dahil sa kung sino ang kanyang kinakatawan. O kaya naman po isipin ninyo yung lumang sapatos ng lolo ninyo na sumakabilang buhay na. Kapag nakita nyo yon, naalala nyo ba ang inyong lolo? Siyempre po, naalala ninyo ang inyong lolo dahil naiuugnay ninyo ang sapatos sa kanya. Hindi dahil mukha siyang sapatos, kundi dahil ito ay bahagi ng mga alaala ninyo sa kanya. Ganyan din po ang silbi ng mga imahen sa ating pananampalataya. Marami po kasi mga protestante na mabait at respetado rin, pero hindi lahat ay ganun ang pananaw. Pero yung mga nagkakalat ng mga anti-Catholic na post na ito, parang masyado nilang pinakitid ang kanilang mga isip. Hindi po nila naiintindihan na ang paggamit ng imahe ay hindi tungkol sa pagsamba sa tao o sa bagay, kundi tungkol sa pag-alaala at pagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po kailangan eksakto ang itsura ng paalala doon sa gusto nating ipaalala. Ang mahalaga ay ang mensahe at kung ano ang naalala natin kapag nakikita natin ito. Ito po ay isa pang mahalagang banal na kasulatan na lagi nating tandaan. 1 Peter chapter 3 verse 15. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Ito po ang ating gabay. Handa tayong ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kaya po mga ka-DCC, hindi po tayo nagdadasal sa larawan o sa imahe. Nagdadasal tayo sa Diyos na inaalala natin dahil sa larawan. Yan po ang tunay na turo ng simbahang Katoliko. Comment down below para sa iba pang mga tanong ninyo tungkol sa ating mga kinaugalian at pananampalataya bilang Katoliko. Don't forget to like and share this video para may parating din natin ang totoo sa iba. Maraming salamat po. God bless us all. Pro Deo et Ecclesia. Dale's Catholic Corner. Tinig ng katotohanan.